The reality is, everything I have right now started with a huge problem. Nung nagsimula kami, hirap ng buhay, guys. Lola ko katulong, nanay ko nabuntis ng 16, nalait, napalayas kami. Tatay ko, 1-year-old ako, sumakabilang bahay, tapos doon na rin siya sumakabilang buhay sa kabilang bahay. Iniwan kami basically. So, ang problema, pera. Ang problema, paano kami yayaman? Ang problema, paano kami magiging successful? Ang problema, paano kami mabubuhay? But you know what? Nakaahon kami sa hirap because of my mom. Kasi nilaban niya eh. Kasi naniwala siya that in every crisis, there's always an opportunity. Pero nung 16 ako, na-scam kami. Naranasan mo yung sarap, naranasan mo yung yaman, bumagsak din. Naubos din. So, galing ka sa hirap, naranasan mo yung yaman, biglang hirap ulit. So, alam ko yung feeling, yan, sakit eh, kaya lang, mabigat eh. Ako, bilang anak, that's when I decided. And again, there's another problem. Paano ko tutulungan yung nanay ko? Paano ko mapapasaya yung nanay ko? Kasi sa mundo ngayon, ang nakikita lang natin yung magandang resulta. Ang nakikita lang natin yung sports cars, yung pera, yung magagandang quality na videos, yung maraming followers, yung maraming views, yung trending. Pero hindi natin naiintindihan na yung mga hinahangaan natin, yung mga iniidolo natin, they all started somewhere. Lahat tayo nagsimula sa wala. And in my case, nagsimula sa hirap. Pero since nakita ko yung nanay ko nahihirapan, umiiyak, napapagod, I decided that I will become a millionaire. I don't know how, I don't know when, I don't know what the fuck I'm supposed to do. All I care about is I want money. Kasi lubog kami sa utang. That's when I decided to start my own business. Nagsimula ako sa Yema, na-reject, nahirapan, pero tuloy lang. Nakabenta ng marami. Nung lumalaki na yung Yema business, hindi pala kayang i-sustain kasi mahirap pala mag-manufacture ng napakaraming Yema. Mahirap pala magluto at i-sustain yung quality ng Yema until na-invite ako sa isang network marketing company. Parang ganito, maraming upuan, pero kukunti yung tao. Nalala ko yung time, pagpasok ko, ang galing ng speaker. Pero sarado utak ko nung time na yon kasi na-scam kami, kasi naloko kami. Pero sabi niya, hindi ko makakalimutan, sabi niya, ano pang mawawala sa'yo, eh, wala ka na rin naman. So, that time, ginawa ko lang ng paraan. And as time goes by, kahit introvert ako, kahit mahihain ako, na-realize ko na gusto ko pala maging speaker. Gusto ko palang tumayo sa harapan, gusto ko yung ginagawa niya. So, ginalingan ko sa pakikinig, nag-notes ako, I'm making sure that I'm learning, I'm growing, I'm developing myself. Pero grabe hirap, guys. Sobrang daming rejections. Nagbabahay-bahay ako, puro rejection. Nagbebenta ako ng produkto, puro rejection. Nagpa-flyers ako, puro rejection. Tapos, one-on-one, table talk, minsan sa parking, minsan sa harap ng bahay, minsan pati yung nagtitinda sa tindahan, binentahan ko na. Until, makabenta. So, nung nagdinegosyo na ako, akala ko pag nagnegosyo ako, tapos na agad. Ang saya-saya, hindi pala, mas mahirap pala. And that's the main reason why majority sa atin ayaw mag-start ng negosyo or nakikwit na lang, sumusuko na lang. Kasi ang hirap niya eh. So yung mabigat mong problema, lalong bumigat. Kasi now, maliban sa wala kang pera, wala kang income, nare-reject ka pa. So emotionally, masakit eh. Mentally, nag-overthink eh, tama pa ba itong ginagawa ko? Tuloy ko pa ba? Tapos nagda-doubt ka sa sarili mo, dinadoubt mo yung sales mo. Ako, grabe yung duda ko kung itutuloy ko pa ba to? Pero wala eh, wala naman akong choice. May goal ako, may pangarap ako, may malalim akong dahilan. At napakataas ng pangarap ko. Take note. Lubog kami sa utang, walang pera, galing kami sa hirap, wala akong natapos, walang natapos yung nanay ko, single mom, broken family kami. Pero ang goal ko, Porsche. Imagine that. Pero tinuloy ko lang. Kahit mahirap, kahit masakit. After 3 years, at the age of 19, I became a millionaire. Unti-unti natuto ng public speaking, unti-unti natuto humarap sa maraming tao. Pero kahit pala gumagaling ka na, kahit pala natututo ka na, kahit pala may pera ka na, grabe pa rin yung pagsubok na dadating. Grabe pa rin yung problemang dadating. Yung kumpanya na salihan ko, medyo maraming kalokohan, maraming maling culture. Way back, umalis ako. And I started to build my own company. Diyan na nabuo si Worldwide Entrepreneur. You know what? Grabe pala pag may-ari ka na ng kumpanya. Kasi mas mahirap. Nagpapasweldo ka na, nagbabayad ka ng bills, nagbabayad ka ng kuryente, construction, mga documentations mo, mga legalities mo. Tapos, nag-develop ng product. It was a huge struggle. Pero tinuloy ko, ginalingan ko. Until I was able to develop a system, I was able to earn millions.
So, nakapagpalit ako ng kotse. So, yung pangarap kong Porsche, hindi ko nakuha. Kasi nagsimula ako Altis. Naging FJ Cruiser. Ganun pala minsan sa buhay. Hindi mo agad makukuha yung gusto mo. And maybe it is preparing us for something bigger. Yung mga challenges na pinagdadaanan natin, yung mga hirap, yung mga pagod, piniprepare tayo sa mas malalaking bagay. So, tinuloy ko lang. Nakabili ako ng Stang. During that time na may Stang na ako, Mustang, kulay itim, nag-start na ako mag-create ng content. Nag-start na ako sa maliit kong YouTube channel, gawa ng motivation sa Instagram. Walang pumapansin. And during those times, I was also depressed. Tapos, naloko ko ng mga leaders ko, naloko ko ng mga tao. I lost millions of money, I lost people. Bagsak si Wee, bagsak yung kumpanya ko, bagsak din ako emotionally. Bagsak ako internally. Pati physically, kasi nakalbo ako, nagkasakit ako, nagsugat yung buong katawan ko. So, mababa na nga tingin ko sa sarili ko, pangit na pangit pa ako sa taong nakikita ko sa salamin. Grabe yung self-doubt. Araw-araw naiisip ko na tapusin ko na lang kaya buhay ko. Until, na-aksidente ako. Pero nabuhay naman. That's when I started attending seminars and trainings. Doon ako napamahal sa personal development. Doon ako na-in love kay Tony Robbins. And again, nangarap ulit, nagka-vision ulit. Sabi ko sa sarili ko, magiging ganun ako. I will be the next Tony Robbins. Every time na magsasalita ako sa stage, alam niyo ba? Kahit isa, dalawa, kahit walang nakikinig, ginagalingan ko, tinutulo ko. Agad yung energy, bigay lahat. Tapos, kahit walang nanonood sa akin, tuloy ako sa pagkikreate ng video. And then after kong maka-attend ng mga trainings, I was able to heal. I was able to recover from depression. Tinuloy ko lang yung pagkikreate ng content. Nakilala ko sa TikTok, short videos. Ito na. Little by little, sumikat. Nagkaroon ako ng media team. And then it's a cycle, struggle, challenge. Naloko na naman ng mga tao, nagamit na naman ako, pero tuloy lang. And right now, alam nyo ba, right now, sobrang solid yung media team. I was able to start my own company. Take note, MJ Lopez Group of Companies. MJ Lopez Holdings. Yung media team ko, naging media company. Yung coaching business ko, yung pag-speak ko, grabe. Si Worldwide Entrepreneurs, laging puno to guys. Punong-puno as in siksikan. 100, 150, 200 yung guest every Saturday. Plus, nai-invite pa ako ng iba't ibang mga companies sa mga paid speaking engagements. Ang dami nagpapamentor, ang dami kong kinu-coach. We now have a course. We're ready to help you. Lahat ng nangyayari sa akin ngayon, dating pangarap lang. Dating iniisip lang. Dating ini-imagine lang. Pero tandaan nyo, bago ko ito nakuha lahat, bago ako nakarating dito, bago ko itong puno ito, sakripisyo ako ng 17 years. Walang overnight success. Lahat tayo dadaan sa hirap. Lahat tayo mapapagod, lahat tayo mapupuyat. Pero tandaan mo, basta tuloy ka lang, makukuha mo yung mga pangarap mo. So the bigger question now is, what's next for MJ Lopez?